May natatanging talento, what if gawin niyang negosyo? Ang ilan sa mga nakilala nating negosyante ngayon taon, hindi lang madiskarte, talentado pa. Pak na pak, bongga! Mahulaan niyo ba kung saan gawa ang mga gown na ito? The design is very kakaiba, diba? Obra ang mga yan ng 54 years old na si Nora na ilang dekada nang nananahi. Ang ipinagmamalaki ni Nora sa mga tinatahi niyang gown, gawa ang mga ito sa lumang magazine, dyaryo, sako, foil, bubble wrap at mga pinagtabasang tela. Mas patok talaga sa amin yung recycle gown dahil siguro bihira ang designer na gumagawa ng mga recycle gown. Nasa 1,500 hanggang 5,000 pesos ang benta ni Nora sa recycled gowns depende sa materyales na gagamitin. Mula sa mga bagay na patapon na, lumikha ng obra at kumita pa. Yung net namin talaga dito is mostly 40K a month. Ang mga gown ni Nora, irarampa ng isa sa pinakasikat na cosplayer sa bansa, Myrtle Zarosa. Sige Myrtle, ipakita mo kung sino ka. As a cosplayer, I really appreciate yung hard work na nilalagay natin sa ating self-expression, creativity. Gumawa sila ng mga iba't ibang straw para makabuo ng bulaklak. Akala natin basura, pero pwede pala natin gawa ng paraan para akong si Marie Makili. Papakabog ba naman ako? Itabi mo, Myrtle. Ako na ito! Okay, ito na. Wow naman. Talagang unique tong Filipiniana gown na to dahil made from recycled material. Sige, try na natin. Alam mo talaga yung pagsusuot ng gown, pagtatry, mahirap yan no? Paggalito pa. Baby girl, no? Talagang kakaiba. O, di ba? Mga galaw-galaw. At alam mo, pinaka gusto ko dito, habang naglalakad ako rin. Malamang ako na yung best in gown. Dito sa suot ko na to. Diba? Ganda ng gown ko. Mayroon sound effects. Hindi lang recycled materials, pati sinulid, yarn at pako pwedeng makabuo ng negosyo. Mula sa pagpili ng kahoy at paglalagay ng mga pako, matyaga at mabusisi ang paggawa ng 30 anyos sa si Jeremiah. Ito raw ang mga sikreto para makabuo ng obra, gamit ang sinulid na isasabit-sabit niya sa mga pako. Nakalilikha siya ng iba't ibang imahe. It's a good opportunity po para sa amin na ma-introduce yung string art. Wala pang masyadong gumagawa po dito sa bansa natin. Dahil artsy person ng person, sinubukan niyang gawin ang string art na nakita niya online. Nag-search kami. Nag-start kami sa basic na pattern. Paano yung pagpasok ng sinulid para mabuo yung pattern na yan. Hindi lang iba't ibang disenyo dahil pwede rin daw makabuo ng mukha ng tao. Ang mga face portraits, pinakapatok raw ngayon sa kanyang market. Ayan. Sino yan? Ay! Bakit parang kamukha ko yan? Oh my goodness. Grabe, ang galing! Ang pino-pino nung kanyang sinulid. Katakot-takot na pa ako inilagay mo dito. Ilang araw mo ginawa to? 2 days po, 2 days. 2 days ginawa ni Jay, itong aking face! Yes. Ayan, so pag malayo, mas makikita mo yung image na ginawa niya. So ito, this is me! O yan, no? Talagang Maganda po tignan pagpantay. masinsin. So ito po, naka 4,500 na loops. Kumbaga, hanggang mabuo po yung image. Oh my God, this is so nice! Ang ganda! Ang hirap nito. Alam mo talagang labor of love itong ginawa na to ni Je. Thank you so much, Je. Kung nakabuo ng mukha ko gamit ang sinulid at pako, ang isang ito naman gawa sa clay. This is me. Ang galing naman, talaga. Ang makukulay at cute na figurines na ito, hindi lang laruan o pang-display. Pwedeng-pwede raw pagkakitaan. Gawa ito sa polymer clay, ang artist. Sa likod ng mga obra na yan, ang millennial na si Mika. Hindi raw malaki ang puhunang kailangan sa negosyong ito. Basta creative at artistic, laban na yan. Ang pinaka naging puhunan ko po is parang mga 3,000 to 3,500. Kasama na po dun yung oven. Maliit na oven toaster lang po siya. Tapos po, beginner set lang din ng clays yung gamit ko. Ang kita naman, pang malakasan. Monthly po, nag-range po siya ng mga 20 to 40,000 pesos. Pero kapag season po, like Christmas season, maabot po siya ng mga 6 digits. Diba ang cute?
Ito, isa pang cute. Huwag kayong papalinlang dahil mga nakikita nyo hindi talaga totoong dessert. Masarap at nakatatakam kung titingnan. Pero ang mga ito pala mga kandila. Scented candles na parang gugustuhin yung kainin. Yan ang negosyo ng 25-year-old at tubong Tarlac na si Daniel. Kasi po sa market ng candles, napakahirap po siyang ibenta. So, kailangan maging unique and mas cute siya para makuha natin yung target market natin. Isang dating pharmacist, full-time negosyante na ngayon si Daniel. Di hamak na mas malaki daw ang kinikita sa pagninegosyo kumpara noong nagtatrabaho pa siya. Pag ordinary month po, nasa 5 digits, inaabot ng 5 digits per month. Kapag peak season po, nasa 6 digits. During November to December, inaabot po kami ng 2,000 to 3,000 pieces. Kapag kami nakuha pong big client, umaabot po ng 3,000 to 4,000 pieces po. Bukod sa talento, diskarte rin daw ang kailangan para bumenta ang negosyo. Speaking of diskarte, hindi pa huli ang magkapatid na sina Steph at Sally. Ang naisip kasi nilang negosyo, magparenta ng phone. Ha? Paano? It's a thing talaga yung phone rental pagdating sa concerts. Nasa 2,500 hanggang 3,000 pesos ang renta ng bawat cellphone kada araw. Nakadepende ang rate nila sa mga lugar kung saan gaganapin ang concert o event. Bukod sa unit, may kasama na itong phone case, pouch, OTG o on-the-go adapter at power bank. May charge na 200 pesos kada oras kung late na may susoli ang cellphone pagkatapos ng grace period. Non-refundable naman ang reservation fee na 1,000 pesos kung ika-cancel ang transaksyon 2 araw bago ang event o concert. Ma'am Marvy po. Medyo malayo yung namin, seat namin, nasa taas kami banda eh. So, para maganda yung zoom na lang din while watching. Kaya kami nag-decide mag-rent. Kasi mahal na nga yung TV. Yung quality rin ng photo, gusto rin na namin din siya matreasure. Kung may talentong itinatago, ilabas na yan. Bakit hindi mo gawing negosyo? Kumita ka na, nagawa mo pa ang hilig mo. O diba? Panalo! Susunod sa Pera Paraan. Kung tapos na sa main course na negosyo, panghimagas naman ang subukan para iwas umay na sweet success pa.